nagbuwis ng buhay yung mga sundalo. Sunog, I mean, yung mga katawan nila, nakakaawa talaga. Kalunos-lunos talaga yun nangyari sa ating mga men in uniform, sa ating mga sundalo na kung saan nakipagbakbakan din sa mga militant group. Masakit nung nakita ko nga itong mga kalunos-lunos na ito. Grabe ang sinasapit ng ating mga tagapagtanggol sa laban. Samantalang si Kuting, si Lisa, anong ginagawa? Ipinagbuyang-yang pa ang kanilang dinner date, drama date. Kaya sabi ko, hayop tong gobyernong ito. Walang pakialam. Walang puso. Pusong itim. Imagine mo, mas may time pa silang magpapi. Ganyan ba ang isang presidente na mayroong naganap na nakitil ang iyong mga tagapagtanggol ng bayan? Tapos, hindi ka man lang pumunta doon? Imagine mo, hindi man lang sumagos sa isip ng buwaka ng inang Puting na lumipad sa Mindanao at magbigay pugay, i-comfort ang mga pamilya. Pero sa F1, sa Singapore, pumupuslit. Sa mga kasal, pumupuslit ang buwaka ng ina. Nakita niyo mga kababayan, hindi ka ba magagalit? Hindi ka ba maiinis? Araw-araw tayong magsasalta dahil wala na pong saysay na meron tayong gobyerno. Even you, sir and ma'am, men and women in uniform, ito rin ang dadanasin ninyo. Kayo ay parang lang basahan na ginagamit ng gobyernong ito na kayo ay pag nagbuwis ng buhay, mas pipiliin pa nilang mag-dinner date at namnamin ang pera ng bayan. Paulit-ulit kong sinabi nung bago tayo nabudol na ay ampor kuting. Sarah is just, sabi kong ganun, medyo bata pa si Sarah, marami pang siyang time, si Kuting muna, ganun. Pero even though si Sarah mas bata pa sa akin, okay, mas bata pa sa atin, mararamdaman mo yung kanyang, nung pagpunta niya doon sa mga biktima ng mga nagbuwis ng buhay na mga sundalo. Ito mga ma'am at sir, sabi ko men and women in uniform, ang dadanasin ninyo na ang demonyo niyong presidente at first lady Ahas ay wala pong pakialam sa inyo. Ito gusto kong kausapin yung puso ninyo. Kayo dyan sa Pilipinas, kayo dyan mga pulis na may mga matitinong pulis, mga sundalong mga matitino. Nakita nyo? Nung pumasok si Kuting, kayo ay binawasan ng mga benepisyo. Para kayong mga basura ang ituring sa inyo. Nangamatay ang 6 na sundalo, nagkaroon ng bombing sa Mindanao, nagkaroon ng lindol sa Surigao at marami pang kalamidad. Nasaan ang presidente ninyong Kuting? Kung hindi magpanggap na siya ay may sakit, nagkubid-kubidan ang hayop, nandoon sa kasal, at habang kayo ay inaaratay ng dilubyo, sila ay nagpa-party sa Malacanang. At ito, habang nagluluksa kayong lahat, sila ay nagdi-dinner date at talagang hinahampas pa sa mukha ng taong bayan na wala silang pakialam sa inyo. Wala silang pakialam sa ating lahat. Dahil ang gusto nilang pakialaman kung paano nila kamkamin ang pera ng taong bayan. At itong si Inday Sara, babae, pero matapang. Lingid pala sa ating kaalaman, nandoon pala siya at kinomfort ang mga pamilya. Yun ang presidente. O kahit hindi ka presidente, yun ang kamag-anak, yun yung kaibigan na, especially, as an official, as a vice president, kasi meron resources, di ba? May chopper, may sundalo, lahat. Pag sinabi ng presidente na dapat nga the moment pa lang na nalaman itong nangyari sa 6 na ating mga fallen heroes, dapat na may statement na si Kuting na siya ay nalulungkot, na nakikiramay sa mga namatay, pero wala. Pero yung personal touch, ika nga, personal. Sa atin, kapag pag-araw ng Pasko o birthday, ang tao kahit walang pera, sinasabi natin na, oh, wala akong regalo kasi wala akong pera. Ito, gagawa ako ng personal message or note or something na coming from here. Pero sa presidenteng Kuting, lahat walang personal kasi bangag lahat. Andyan na lahat ng resources. Anytime o order, pupuntahan ko ang mga pamilya. Bago pa maiuwi ang bangkay ng ating mga fallen heroes, pupuntahan ko, i-comfort ko ang 6 na pamilya. Kasi ito ay national interest, national issue, at kailangan makita ng taong bayan kung paano umaacting umaacting talaga ang presidenteng Kuting ninyo, kung paano ginagampanan ng isang namumuno ang mga ganitong pangyayari sa kanyang bansa. Ipaparamdam mo sa tao na, I got your back, I'm here. Andito ko, lakasan niyo yung loob ninyo, gagawa po tayo ng paraan na napasensya na po ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak o iyong asawa, ay hindi natin nakontrol ang mga bagay-bagay, pero andito kami, ang gobyerno, susuportahan namin, paaralin natin yung mga anak mo ninyo, ito, bibigyan ng scholarship na ganito, ganun. Maibsan yung pagluluksa, yung kalungkutan ng pamilya. Yan ang ginawa ni Duterte nung panahon niya, na pumupuntahan niya yung mga biktima, mga sundalo o mga kapulisan, even ang mga kabataan sa ospital,
pinupuntahan niyang diretso. Si Kuting, nakita niyo na sino-surprise visit ang mga batang may sakit? Wala. Pumupunta siya dyan, pumupunta siya sa party, pumunta sa Davao, nag-chopper, nag-ikot-ikot lang kunyari, tinignan yung nakaraang calamity sa Davao. Anong ginawa niyan? Pumunta sa farm o sa resort ng kanyang klase sa Pulburon. Hindi bumaba sa taong bayan para i-comfort ang mga tao na mismong biktima ng kalamidad. Ganyan ang presidente ninyo. Kaya men and women in uniform, sir, tao din kayo. May pakiramdam. Kung may pagmamahal kayo sa bayan, pare-pareho tayo may pagmamahal sa bayan. Kung may pagmamahal kayo sa pamilya, pare-pareho tayo may pagmamahal sa pamilya. Kayo ang ginamit ng Diyos. Ginamit kayo at kayo ay sumumpa. Nanunumpa kayo sa inyong watawat, sa inyong bansa at sa Diyos. Kasama yan. Kaya itinalaga kayo dyan ng Diyos ng bansa ng inyong pamilya. Pumayag ang inyong pamilya na kayo ay magtiis, malayo sa kanila na hindi nila alam. One day, pag uwi ninyo, wala na kayong buhay katulad ng 6 fallen heroes. And yung iba, wala na kayong tiil, wala na kayong kamot, wala na tanan, wala na lahat. You know what I mean? Build your website today with GoDaddy Web Hosting Plan. Faster load time. Kayo din dapat ang mamuno, ang magbigay ng solusyon. Kung ganito na klase ang presidente ninyo na inuuna pa ang buwakan ng inang dinner date. Kung pumunta man si Kuting, pumunta ba siya after nito? Ito ay pagpapanggap lamang. Ito ay pagsisinungaling dahil sanay sila sa script. Kailangan natin ng isang pamumuno na immediate action. Right there and then uma-action. Nandiyan siya, ano ba ang motto niyan? Para ibangon muli. Nandiyan pala siya, hindi para iligtas ng kahirapan, kundi mag-party, mag-date, mag-travel, umattend sa mga kasalan. Pagdating sa mga sundalo na sinasabi niya sa script na mahal niya itong mga tagapaglingkod sa bayan, chuchu-chuchu, ganyan. Katulad ng ginagamit sa OFW, ng OFW, bayani ng bayan. It's all katarantaduhan, kasinungalingan para kunwari ay may concern siya. Dito nyo na nakita ngayon. May concern ba? Na pinili pan lang ngumisi na parang mga iro. Sabi ko nga, habang duguan, habang kalunos-lunos ang nangyari, nakuha mo pang ngumiti. Pwede mong i-post yan. Pagkalipas ng paghumupa na or nabigyan mo na ng atensyon itong mga fallen hero, pwede sila mag-date everyday. Umalis siya dyan sa pwesto niya. Lumayas siya sa putang inang pwesto niyang yan dahil hindi naman siya dararapat yan. Pwede silang mag-date everyday, magtsuktsakan sila kahit masangsang na ang jamoy nila pareho. Mag-date kayo. Yun pala gusto mo eh. Mag-party, magpa-fireworks. Putang ina, nagpresidente ka lang, buwa ka ng inakakuting para gamitin ang pera ng bayan, mag-party-parting hayop ka. Pagdating sa kalamidad, tang ina, wala ka. Pupunta ka after 3 days, after 1 week, after 7 days, after 2 weeks. Tsaka ka lang magre-react. Delayed reaction ng hinayupak. Wala nang kakampi talaga ang taong bayan dahil halimaw silang lahat.